Karaniwan na sa atin ang pumunta sa ibang lugar upang magliwaliw at magbakasyon. Ngunit minsan, ang mga tanawin na nais nating pagmasdan at mga bagay na nais nating maranasan ay makikita lamang din sa ating sariling lokasyon. Welcome to Abuyog Leyte! Abuyog ay matatagpuan sa probinsya ng Leyte. Ito ay nakaharap sa Philippine Sea at ang pinakamalaking bayan sa probinsya sa mga tuntunin ng lawak ng lupa. Ito ay napapaligiran sa halaga ng Habir, sa kanluran ng Mahaplag at Baybay at sa timog ng Silago sa Southern Leyte. May malalim at makahulugan na kasaysayan ang bayan ng Abuyog. Nang makarating ang mga Espanyol, wala silang nakitang maiinom na tubig. Ang ilan sa mga tripulante ay naglayag pakanluran upang maganap ng tubig at dumaong sa baybayin na sakop ng isang pulutong ng mga bubuyog. Nang tanungin ng mga Kastila ang mga katutubo tungkol sa pangalan ng lugar, sagot ng mga katutubo, Buyog. Sa pag-aakalang, tinanong sila tungkol sa kulupon ng bubuyog sa dalampasigan. Mula noon, tinawag ng mga Kastila ang lugar na Abuyog pagkatapos ng mga insekto na tinatawag na buyog. Isa sa kilalang tradisyon at kultura ng Abuyog ay ang malawak na pamilihan na tinatawag na tabo, kung saan ang iba't ibang mga paninda ay iyong makikita at mabibili ng mura. Kadalasan sa mga nagtitinda sa araw na ito ay nagmula pa sa ibang lugar. Ito ay ginaganap tuwing Martes at Merkules dito sa Barangay Nalibunan. Kaya halina't samahan niyo kami sa paglilibot. Kaya magkano po yung isa nito? Kung sa Manila, sikat ang puto bumbong at bibingka, lalo na pagkatapos magsimba, sa Abuyog naman, sikat ang pinagmamalaking kakanin ng probinsya na tinatawag na moron. Ang moron ay gawa sa malagkit na bigas, gata ng niyog, cocoa powder, keso, at ito'y nakabalot sa dahon ng saging. Nang maglibot kami sa Tabo, nakita namin si Kuya na nagtitinda ng moron at hindi kami nagdalawang isip na bumili at tikman ito. Ang kakanin na ito ay garantisadong masarap at magugustuhan ng lahat. Ang mga Abuyog nun ay may malakas na pananampalataya sa Diyos, kaya naman, nandito ako ngayon sa St. Francis Xavier Church na siyang pinakamalaki at pinakamatandang simbahan sa Abuyog, Leyte. Ito ay matatagpuan sa Barangay Buntay, sa bayan ng Abuyog. Ang pangalan ng simbahang ito ay hango sa patron saint ng Abuyog na si St. Francis Xavier.
Bago kami nagpatuloy papunta sa aming destinasyon, nadaanan namin ang isa sa mga kilalang simbahan sa Abuyog na talaga namang nakakaagaw pansin. Ito ang Alliance of Two Horns Parish ng Roman Catholic Archdiocese of Palo na itinatag noong 2003. Ito ay matatagpuan sa Barangay Balocawihay, Abuyog, Leyte. Sa pagpunta rin namin, mayroon kaming nasilayan. Sipag at tiyaga, hindi mawawala dahil isa sa mga pangunahing paraan ng pamumuhay dito sa Abuyog ay ang pagsasaka. Ngayon, makikita nyo sa aking likuran ang malawak na produkto ng pagsisikap ng mga Abuyognon. Handa na ba kayo? Tara na sa aming susunod na destinasyon. Trip, 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 Yo, trip lang. Trip, pakinggan nyo to. trip, bakit? Trip, Trip lang. trip lang. Halika na narang madali lang talaga. Pangako pagkatapos humihinga ka ba? Welcome to Castañas Spring Resort! At now! Dahil isa lang ito, gusto na naman ito ay maging masaya. Para di ka mabato ay iwasan mo ang pananatili sa isang lugar. Ibig ko sabihin ay huwag ka papasakop. Sa takot, huwag ka papasakop. Kapag nangate, di ka matito isipin mo. Lahat ng karanasan mo dito sa mundo bilang tao, gano'n pa rin hindi nagbago. Pinakamasaya yung di pinlano. Kasi Pag-ibig ka na, di makakapagod pero exciting! Exciting! Yeah! Sumabay ng sibat na ng bahala. Oras na subukan ang di pa nagagawa. Minsan lang kaya magpakaligaya. Mag-enjoy, magsaya, walang mawawala. Ano pong mga araw o buwan, madalas maraming dumadayo dito sa Castañas? Dati, maraming dumadayo pag May kay mga pesta. Para sa inyo po, ano po yung connection ng Castañas para sa turismo ng Abuyog? Siyempre, malaki ang connection sa Abuyog. Pag mag-research ka Abuyog Leyte, nauna talaga ang Castañas na nauna as place to visit. And then, so it's really good for the tourists. It really help the tourism or to help the employment. But you can always come and visit us, and we appreciate all the support. And then the money goes to community, goes to people who work with us. Trip, 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 trip lang. Trip, 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 trip lang. Sa tingin nyo, saan ang susunod naming tatahakin? Noong 2021, ang Barangay Pilar sa Abuyog ay nagkaroon ng pagguho ng lupa kung saan ilang tao din ang nasawi. Ang Abuyog kasi ay madalas masalanta ng iba't ibang uri ng kalamidad, lalo na ng bagyo dahil sa lokasyon nito. Itong mga bahay na ito, kung saan tinatawag din na pabahay, ay bigay ng gobyerno sa mga Abuyognon na nawala ng tirahan dahil sa pagguho ng lupa o landslide. Sa kasalukuyan, dito na nakatira ang mga residente ng Barangay Pilar dahil hindi na sila pinayagang bumalik at manirahan sa dating barangay sapagkat hindi na ligtas tirahan ang lugar. Kumusta po kayo ngayon? Okay raman sa pagkakaroon kay
patuloy gyapon sa pagkabuhi sa ko ka kuan diri barangay official. Okay lang din, kaso nga lang mahirap yung yung pangkabuhayan dito sa amin kasi doon kasi sa Pilar mas maano doon yung namin. Dito kasi Diyos ko ang hirap. Matapos po yung nangyaring trahedya sa Barangay Pilar, paano niyo po nalampasan ang pagsubok na yung kinaharap? Sa tulong sa kuan manan LGU sa ibang mga tao sa mga relief sa kay may wakuman mi ibang pagkabuhi. Dagayon pa mo na kuan ni Pilar na landslide. Wala yung kuan din katagaan may kuan sa mayor. Ganang pampuyan. Salig lang sa kuan, taas. Nagkakasakit pa ako dahil sa nervyos, parang hindi ako makahinga. Hanggang na sa dumating dito nung nakaraang taon, lagi ako nagpapadoktor, parang wala talagang ipit. Nagpa-ECG na ako, nagpa-X-ray na ako, kahit na sana ako pumunta. Buti na lang sa awa ng Diyos, kahit hindi na ako yung umuki ako kasi sabi ng doktor, ako lang daw talagang makakagaling sa sarili ko, kaya sa awa ng Diyos, tumaba na rin ako. Kasi dati pumayat ako Oo. Sa kabila man ng pagsubok, ang mga taong nakatira dito sa Barangay New Pilar ay pinapakita ng mga abuyog nun ay tunay na matatag at isang simbolo ng pag-asa. Sa gitna man ng daan, mga saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayo manggiyosan ba ako dinadala? Bawat ngiti biglang nabura. Gusto nyo bang magriwaliw at mawala ang inyong problema? Halina sa Malagkay Folks! Wagan mo yung tingin. Malapit po sa isa sa pinakakilanghang tanawin sa Pagod, na kung saan maraming turista ang dumadayo. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ika'y pa iikutin ng dahan-dahan sa gitna man ng daan. Malinaw ang tubig dito at tsak mag-e-enjoy ang mga turista. Halina, magtampisaw tayo! Welcome to Barangay Falls! Harap na! Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ako'y paiikot. Kahit hindi ako naligo, nag-enjoy pa rin ako. Kakatapos lang naming maligo at yung tubig malamig at malinaw. Kita niyo man malinaw niya tapos malalim. Kaso maraming bato Pero okay lang overall. That's all. Yun lang. Pagkatapos namin pumunta sa iba't ibang lugar dito sa Buyog, napagtanto ko na ang Buyog ay isang napagandang lugar. Sagana sa likas na yaman at kultura na talaga namang karapat dapat may magmalaki at makilala. Sa aming ginawang lakbay sa Naysay, aking napagtanto na bago ka talaga pumunta sa ibang lugar, kailangan mo munang tuklasin ang sarili niyong lugar at ang napulot kong aral ay huwag maging doyuhan sa sariling bayan. Ang aking natutunan, mas palagahan ang ating likas na yaman. Ang sarap sa feeling na lahat kayo magkasama sa isang lugar at ang pagtanto ko rin na marami palang kayamanan ang mayroon ng Buyog na kung saan hindi pa ito natuklasan. At natutunan ko din na mas bigyang pansin ang sariling lugar. Ako naman, nang matapos ang aming lakbay sa Naysay, nalaman ko na napakarami pa rin palang magagandang tanawin dito sa ating lugar na hindi lamang nabibigyang pansin ng mga nakatira dito. Ang aking natutunan sa aming lakbay sa Naysay ang pagpapalaga ng sariling kultura. Base naman sa aming nakapanayam na nakaligtas mula sa pagbuo ng lupa sa Barangay Pilar, napagtanto ko na rin na dapat tayo ay maging matatag sa anumang uri ng kalamidad natin na darating sa ating buhay. At hindi mo na ako rito ay napamahal at napahanga ako sa gandang taglay na meron ng Abuyog. Napagtanto ko na hindi madali ang pagsasagawa ng ganitong proyekto dahil una sa lahat ito ay mahirap at magastos.
Ngunit hindi hadlang ang hirap at gastos para makagawa ng magagandang alaala kasama ang iyong mga kaibigan. Talaga namang napakasaya sa Abuyog, kaya naman, Tara na sa Abuyog! Abuyog Love Queenie!